Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Children were brought to Jesus, that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." After he placed his hands on them, he went away. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. We heard in our first reading that God is correcting Prophet Ezekiel about a common proverb in Israel that says, "Fathers have eaten green grapes. Thus, children's teeth are on edge." Siguro mas maganda Tagalogin natin, no? Mayroong kasabihan sa Israel na kinokorek o tinatama ng Panginoon. No? Ano yung kasabihan na yon? Sabi daw, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. Did you get that? Ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. Ibig sabihin ng kasabihang ito, ang kasalanan ng ama ay kasalanan ng anak. Tama ba yon? Tama po ba yon? O kung babalik rin natin, ang kasalanan ng anak ay kasalanan ng magulang. Tama po ba yon? Hello? Definitely not. That is why God is correcting such a proverb, because it does not speak any truth. The sins of the parents can never be the sins of their children. Likewise, the sins of their children can never be the sins of the parents. But, we are guilty on this. We are guilty. Kaya dapat itama din tayo ng Panginoon. O bakit hindi? Hindi ba? Kapag meron kang kilalang corrupt, ano tingin mo sa buong pamilya? Corrupt na din, di ba? Ay, corrupt yung tatay niyan. So yung, para bang kasalanan na rin ng anak? Anak yan ng chismosa dun sa barangay. Di ba? Bakit? Parang chismosa na din ba yung anak? Kaya ganon? Anak ng chismosa. So, bakit parang damay yung anak? Bakit parang damay yung hindi mo naman nakasalanan? Maaring totoo, chismosa yung nanay, pero hindi ibig sabihin ang anak ay chismosa. Pero dinadamay natin. Yan yung anak ng gold medalist. Damay din yung tatay, di ba? God is telling Prophet Ezekiel that the righteousness of the righteous shall be his own, and the wickedness of the wicked shall be his own. Ang kabutihan ng mabuti ay sa mabuti. Ang kasamaan ng masama ay sa masama.
This means we are responsible for our own actions. We are responsible for our own actions, which in the end, we will be judged according to our ways. Alam niyo po, minsan, nagpakumpisal ako sa isang ama. Nagulat ako dahil sa tuwing magsasabi siya ng kasalanan, sa halip na ihingi ng tawad, lagi niya tong pinapangatwiranan. Sabi niya, Father, minura ko yung anak ko. Pero nagawa ko lang naman yun kasi ayaw niyang sumunod sa akin eh. Sabi ko, ano pa? Sabi niya, napalo ko po yung anak ko. Pero kasi ang tigas kasi Father ng ulo eh. Ano pa po? Sabi ko, nagalit ako sa anak ko dahil ginabi ng uwi. Kaya pinagsarahan ko ng pinto, hindi ko pinapasok ng bahay. Ano pa po? Wala na po. Sa huli ng kumpisal, sabi ko dun sa ama, wala pong mapapatawad sa lahat ng kasalanan ninyo. Ay, nagulat yung ama. Bakit, Father? Akala ko ba mapagpatawad ang Diyos? Sabi ko, wala naman po kayong inamin na kasalanan. Wala akong mapapatawad. Lahat ng sinabi ninyo ay nagawa ninyo dahil ginawa ng anak ninyo. Kaya, sino po ang may kasalanan? Kayo o ang anak ninyo? At natahimik yung ama. This is what happens if we are not responsible for our own actions. We pass the blame on others instead of owning what we have done. Ikaw ang nagkasala, kaya kasalanan mo. At kailanman, hindi mo ito maipapasa sa iba. Speaking of passing on, Jesus, in our gospel, is passing on a lesson to His disciples about being childlike. The disciples were preventing the children from going near Jesus. Pinagbabawalan nilang lumapit yung mga bata kay Jesus. And looking at such a gesture, it's as if the disciples were disregarding the children because they know that they have nothing to contribute to Jesus because they do not belong and are not counted in society. Ang mga bata noon, tinuturing na hindi kabilang at hindi binibilang sa society. Ganon din naman ang babae. So, lalaki lang ang binibilang. So, wala silang makakontribute kay Jesus. Walang mapapala si Jesus sa kanya, sa mga bata. Kaya pinipigilan niya. Pinipigilan ng mga alagad na lumapit kay Jesus ang mga bata. But what they do not know is that the kingdom of heaven belongs to them. Belongs to the children. The children were treated well by Jesus because of their distinct character, which an adult does not possess. Mabuti pang bata, marunong mag-sorry kapag nagkamali. Mabuti pa ang bata, marunong umamin kapag nagkasala. Ang matanda, kapag nagkamali, kapag nagkasala, nangangatwiran. Sa bagay, kaya nga ang tawag natin, magugulang. Di ba ganyan? Ang gugulang, no? Nakakatawa no? Ganyan tayo matatanda. Pero ang bata, marunong umamin. Marunong humingi ng tawad. May kababaang loob. And that is why the kingdom of heaven belongs to them. My dear brothers and sisters, heaven is for all. But
it is an individual journey for which one must be responsible for his own actions. Amen.